Ang araw mga classmates, welcome back to my channel. Ngayon, kamustahin natin yung mga nanalo nating manok. Actually, mga ano yan mga breeder natin yung nilaban natin last 2 weeks. So, kamustahin natin kung ano na yung kalagayan nila. And then, update din natin kasi may mga anak sila dun na pinuduce natin. So, update ko din kayo kung ano na yung status nung batch 1, 2, and 3. So ano pa natin mga classmates, samahan nyo ako. Ito yung classmate yung black tornado natin na nanalo. So ito siya, medyo maputla pa kasi nga nagre-recover dun sa sakit, sa tama niya, dun sa sugat niya. So yung sugat niya may sugat siya dito sa may tuhod And then yung pinakamalalim niya dito. So malalim yan Doon dito meron din. Yan. So ngayon gagawin natin dito, palalakasin natin kasi medyo pumayat nga siya. Then palulubuhin na rin natin to. Kasi gagawin natin breeder sa susunod na season to. So actually may mga anak na to papakita ko sa inyo yung mga anak niya. So ito yung black tornado natin. So, andito na tayo ngayon mga classmates dito sa batch 2. So, pakikita ko ngayon yung inanak nung nanalo natin na black tornado. So, ito yung isa. So, pikom siya. So, solid na solid din yung katawan nito. Yung buo. Tsaka, yung kanyang paa is green leg. So, nagmana dun sa tatay. So, yung yung com niya is pikom. Nagmana dun sa nanay. So, ito yung isang black tornado natin. Ito naman, straight comb naman. And then, ang ganda rin nung mata niya, talagang split. Ang kita. And then, green-legged din to. So, halos pare-para sila ng katawan. And hopefully, sa stud season, magamit natin to. And then, mamana yung ability ng tatay sa paglaban nila sa ruweda. Naman yung female na black tornado. So, ganoon din, maganda din yung bubog ng katawan. Ayan So, sana magamit din natin to sa next season sa breeding. So, siyempre, i-select pa rin natin yung the best na magkakapatid para maganda rin yung resulta nung nung next breeding natin. Ito, isa pa. Ito naman, parang babae ito. Hindi ko pa sigurado ito kung babae o binaba ito Tignan natin kasi bisa nagbabago pa So ito naman, dark-legged naman to. Ayan, yung black tornado natin. So ito pa yung isa nating na magandang pikom na black tornado Usling-usling yung mata mga classmates. So hopefully baka gawin ko din breeder to kung maganda yung niya. Pero ganda ng katawan. Yung green leg. So ito pa isa, straight comb. So marami-rami na-produce natin mga binabay ngayon. Kasi may ginamit din kasi akong na pulit na may lahing binabay kaya maraming lumabas na So parehas may lahing binabay yung nanay at saka tatay kaya medyo maraming lumabas na binabaing lalaki. Tapang ng mukha Ito yung huli, ganun din straight comb. So yun. Sunod, punta naman natin yung isang yung third batch. Kaya lang ang problema, yung tatay nila nanalo pero namatay. Actually, yung broadcast matagal ko ng broadcast to So, meron naman na produce, papakita ko sa inyo. And tingnan natin kung healthy yung mga yun. Tara. So, andito naman tayo sa batch 3 naman kung saan nandito yung inanak nung broodcock natin na namatay sa panalo. So, ito yung isa. So, napakaganda nitong pikom na Black Henny.
Ayan, no? Oh. So, yung kulay ng paa niya, kasi dark-legged yan. Saka buong buo yung katawan. So, at least kahit pa paano, nakapag-produce tayo nung bago nawala yung broodcock natin. So, yan. Ito parang pwede natin gawing kung lalaki ng maayos, pwede ito maging materials natin. Pa yung isa na straight comb na black henny. Ayun, no, ganda ng dibdib. Oh. Parang ganyan din yung tatay nung nag-uumpisa eh. Kung mapapansin nyo sa mga videos ko dati, nandun yung broodcock na yun eh. So, bakit ito, pwede itong maging materials din. So, hanggat tingnan natin kung maganda yung magiging resulta ng pagiging stud niya. So, ito naman, green-legged to. Oh, green, yung ano niya, ang ganda. Hindi ko alam kung babae o lalaki to eh. So, tignan natin. Kasi minsan, pagka ganito, medyo hindi pa natin tukoy eh. Ang ganda rin eh. Ito, babae naman to. Oh, tatapang ng mukha nila. Ito naman, ito yung perfection natin na round head. So yung tatay nito nanalo din, kaya lang namatay din. So nakapag-produce din tayo bago mamatay yung materyales. So halos mataas pa rin ng percentage ng pagka-perfection nito. So napapansin niyo, nagagamit ko agad sa breeding kahit hindi pa nananalo kasi confident ako kasi yung nakasalpak na bloodline dito, talagang mga winning line ko na dati. So kahit hindi pa nananalo, ginagamit ko talaga siyang materyales. Kasi nga confident ako na may papasa ng mga ninuno nila yung galing ng mga iaanak pa o mga apo pa nila. So ito yung isang perfection natin na buong buo yung katawan. So ito yung isa. Ganun. So mga ilang buwan pa, medyo maayos na yan. Ito yung third batch natin. Ito. Yan. So yun. So yung pinakita ko sa inyo, dalawang winner na natin na tatlo na. So yung huli natin na papakita ko sa inyo na winner, yun yung puti. So marami din nagustuhan doon, maraming kumbaga nagalingan dun sa puti natin na white henny. Tingnan natin kung may mga anak din siyang na-produce. So tara dun tayo sa kabila naman, dun sa first batch natin. Yung huling nanalo natin na white kelso na henny natin na puti. So update ko lang kayo, may tama kasi sa tuhod to dito eh, namamaga eh. Hindi ko alam kung mababalda to o makaka-recover. Pero buhay naman siya. Kaya lang magtutulis na ata. Kaya lang yung sa tuhod medyo magkapit. So ano yun pa rin natin antibiotic para mawala yung maga niya. So ito. So meron din na-produce din ito. Unang-unang batch to eh. May na-produce tayo dito na puti rin. Tingnan natin mamaya. So ayun. Ito yung white kelso natin na henny. So ito na yung yung anak nung natin. White kelso na henny. So parang nag-iisang puti na naman yung na-produce natin. Hindi ko alam kung magiging binaba ito. So ito magiging binaba siya. Yung kulay niya. So yung katawan talagang solid na solid. Oh. Ito running for 4 months na to. Sa 19. Sa June 19. So ang haba ng bias niya. Tsaka yellow legged. So ito naman na-cross ito sa golden monkey, yung babae, yung nanay niya. Golden monkey na sweater. Ito. So, meron din puti na ito, magagamit natin itong materialis na to, itong puti na babae. So, magandang klase din yung lumabas. Ayan. So, ito naman, gulat kayo, merong white chocolate. Ito crosses naman sa Gilmore. So, ang lumabas, white chocolate siya, pero green-legged. So, actually maganda din yung resulta nung nito, yung white chocolate. Kasi matagal na rin ako hindi nagkaroon nito eh. Pero dati meron. Kasi may mga abuin ako dati eh. Malabas din ganitong kulay. So, yan. White chocolate na henny.
Sana. Ito pa yung isa. Laki oh. Haba ng ano. Yes. Ito yung babae. So babae, baka hindi ko magamit to kasi gusto ko yung pure white eh. Ito pa yung mga kasamahan. Ito naman sa Gilmore Process of Perfection. Sa Gilmore natin. Babae. Oh, ganda. Buo katawan. Ito yung isa straight comb na Perfection sa Gilmore. Yung buo katawan. Maganda yung ano, manipis yung kanyang binti. So ito pa. Solid na solid to. Ilang buwan na lang stag na to. Ito yung isa oh, na lumabas na Black Tornado natin for materials to. Hindi ka ng katawan. Naging isang lumabas. Hindi ko lang ako ano yung tatay nito eh. So mag-check naman lang kasi may record naman. So ito naman yung ano natin. Yung tornado na hatch. Oh, ang ganda. Oh. For materials din to. Ang ganda ng katawan. So ngayon paliliguan natin to. Ito mga to ngayon. Ito yung huli, yung kapatid niya, green-legged. Oh. So yun lang muna. So hopefully nagustuhan nyo yung video natin. Kung nagustuhan nyo, paki-subscribe, like, and share, and pakipindot na rin yung notification bell para lagi tayong updated mga classmates. So hanggang sa muli mga classmates, magandang araw sa inyo lahat. Okay.